Mga ka-Republic, nang manalo laban sa Barangay Ginebra, maangas na sinabi ni CJ Perez, hindi raw siya pumunta sa laban para magpakyut lang. Pero kagabi, kinapos ang kakyutan ni Perez nang talunin ng Rain or Shine ang SMB. Sa isang timeout huddle, dinig na dinig ang maikling bahagi ng instruction ni Yeng Giao sa kanyang mga bataan. Takbo. Kahit makashoot sila, takbo. Kahit sumablay kayo, takbo pa rin. Hindi tatagal ang mga yan. At dinaan nga ng Rain or Shine ang laban sa takbuhan. Totoo ang sinabi ni Coach Yeng Giao. Habang ang SMB ay naglalakad pabalik sa depensa, naroon na sa kabilang ring ang ROS para sa kumakaripas na transition offense. Tanong ng mga fans ng mga magpipintura, nasaan daw ang kakyutan ni Perez? Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, sa simula pa lang ng laro sa pagitan ng Rain or Shine at San Miguel kagabi, kitang-kita na ang strategy ni Coach Yeng Giao. Tuwing may mintis ang SMB o kahit makaka-score pa ang mga ito, kumakaripas na transition play ang isusukli ng Elasto Painters. Hindi hinahayaan ng mga bataan ni CYG na makaset ang depensa ng magsiserbisa. Ang bilis ni na Adrian Nucum at Felix Limeti ang naging mitsa ng remartsadang opensa na di malaman ng SMB kung paano pipigilan. Nangamote rin kay Jelyn Johnson ang import ng SMB na si Justin Patton. Maaga siyang inilabas dahil sa maagang foul trouble. And in fairness, para sa SMB, saka naman gumaganda ang laro nila pag wala sa loob ang kanilang import. Ginamit ni Coach Yeng Giao ang bentahe ng mga kabataan pa at mabibilis niyang player laban sa ilang players ng SMB na pinababagal na ng kanilang edad. Basta't may pagkakataon, dinadaan nila sa takbuhan. Dito mahina ang SMB na nasanay sa half-court offense na naka-angkor kay Junmar Fajardo. Sa third quarter, umabot pa sa 25 points ang lamang ng Rain or Shine, 92-67, nang gumawa sila ng 12-1 run. 22 big points ang lamang ng ROS sa pagpasok ng fourth quarter. Ngunit pinakaba sila ng SMB sa last frame. Ang San Miguel naman ang gumawa ng run hanggang tuluyang makadikit, 99-97. Ang 25-point lead ay naging one possession ball game. Ngunit timely ang mga important play ni na Jelyn Johnson at Adrian Nucum para muling mapanumbalik ang tatag ng team. Pati na ang mga crucial shots ni Felix Limeti at Jonard Clarito sa dulo para dituluyang makaarangkada ang powerhouse SMB. Sa huli, depensa pa rin ang sinandala ng Rain or Shine upang hindi makakuha ng bukas na tira ang SMB. Wala sa forma ang 4-point try ni Justin Patton upang makahirit ng overtime at sa huli, na-intercept ni Nucum ang pasa ni Junmar Fajardo hanggang maubos na ang oras. 116-112 ang score. Hindi ka talaga pwedeng mag-relax pag San Miguel ang kalaban mo. Komento ni Yeng Giao. Ang ROS ang nasa ibabaw ngayon ng team standings, 5 panalo, walang talo. Nag-top score para sa Elasto Painters, si Jelyn Johnson with 24 points. May conference say naman na 21 points si Nucum na naging player of the game. Sa panig ng SMB, 27 points si Marcio Lassiter, his highest in 6 years. 17 points si Junmar Fajardo at 14 points si Don Turliano. 18 points si CJ Perez na kinapos ang kakyutan laban sa ROS. May 5 diretsong panalo ang Rain or Shine at sa itinatakbo ng kanilang kampanya, mukhang sila ang unang pupunan na opisyal na sasalta sa playoffs. Isang panalo pa at tiyak ng pasok sila sa top 8. May 8 laro pa silang natitira sa elimination at may panalo lang nila ang 4 sa natitirang 8. More or less ay magiging top seed sila o number 2. 8 team ang aakyat sa playoffs. Unang 4 ay magkakaroon ng twice to beat advantage. Bagamat hindi talaga safe ang pagkakaroon ng twice to beat bonus, tulad ng nangyari sa Converge sa All Filipino Conference, malaking bagay pa rin ito dahil may 2 chance ka
para makausad sa next stage. At pag ganito ng ganito ang lalaruin ng Rain or Shine, parang may pinararating na silang mensahe sa lahat ng kalaban. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.